Yes po. Lumapit kayo para natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May dadagdag po tayo doon sa mga nabanggit ng mga ulama natin. Yung katanungan po ni Ustad na patungkol sa aya na warjulakum ay saka warjulikum, yung pagbabasa doon po ay lahat po yun tama. Yung si Ibn Amir, binasa po niya yung mga hufadul Quran dito, alam nila yan. Yung mga pagbabasa ng yung mga hufadul Quran na may qiraat, may sanad, alam nila yung mga iba't ibang haraka ng pagbabasa ng Quran. Minsan, halimbawa si Ibn Kathir, binasa niya ito na warjulakum. Tapos yung Ibn Qari, Ibn Amir, binasa niya na warjulikum. Ma'atuf dun sa pagbasak ng polo. Pero hindi po yun mansuk. Tama po yun. Kapag ang dinasok mo, ang dinaplos mo ay ang ijaz. Kaya doon dinala ng mga ulama yung pagbasa doon ni Ibn Amir, yung isa sa mga qura na warjulikum. Kaya pwede mong tipunin yung dalawang aya na yun para hindi sila magkasalungat. Pag wala kang medyas, maktop doon sa paghugas ng saan? Upa, utigay sa at sa yan. Pero pag binasa na warjulikum, maktop doon sa pagsapo ng ulo kapag siya ay nakasuot ng medyas. Yun lang po ang gusto natin i-execute. Assalamualaikum warahmatullahi. Tingnan nyo, isang usapin lamang padagdag ng padagdag. So, palinaw ng palinaw. So, inaanyayahan namin kung sino man ang may kaalaman dito ay magbigay o mag-share ng kanyang kaalaman, inshallah. So, sino pa ba? Meron pa ba? So, tanong, Larus, sa mga gusto magdagdag po ng information. Sige po. Ano may dagdag mo doon? Yun sa tungkol dun sa mga sinabi ng mga ustad natin, isang malaking karangalan na marinig ng bawat isa sa atin yung tulad ko yung balik sa lahat. Kasi kailan talaga? hindi ko alam yung mga ganung bagay. Bukod sa mga naririnig ko, syempre mas maganda yung mas naririnig ko sa kanila. Maalam ko sa Quran. Hindi nga ba mga bro, pag na-encounter natin yon sa tanong namin sa kanila, sino ba ang tumanggap ng Quran? Siyempre ang propeta, kaya siya ang nag-interpret. Pero bakit tayo dumidirekta sa Quran na kung anong mabasa natin ay susuluhin din natin i-interpret? Hindi magkakaroon tayo ng pagkakataliwasan. Hindi nga ba yung pagkakataliwasan ay simbolo ng kamalian? Kung ganon, babalikan natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang katuran dahil siya nga ang tumanggap ng Quran. Wika ng kataas-taasan Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 4 verse 18 ng Quran, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sino man ang sumunod sa propeta, masunod niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa pang aya, chapter 3 verse 31, surah 2, chapter 3 verse 31, Kul, sabi ng kataas-taasang Allah kanino kay Propeta Muhammad, peace be upon him. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Sabihin mo, kung mahal ninyo si Allah, sundin ninyo ako. Bakit ngayon hindi natin sundin ang Propeta, peace be upon him? Kaya, mga kapatid, alhamdulillah dyan ang mulang headset. Siguro, So, liwan natin yung usapin na yun, inshallah. Gusto ko maseta gusto ko talaga, actually, nagkaklamo sa akin talaga na paluwakin yung topic. Kasi nga sabi na magtulong tayo. Sabi ko hindi ko na kaya. So kayo na lang tatagal doon. But, kaya na po. Okay, sa mga lecturer natin ng mga naunang araw,
kailangan ko po ng mga pangalan ninyo. Yung mga nag-lecture po noong mga karang araw, kailangan ko po ng pangalan ninyo. Sino ba yung nag-lecture dito noong nakaraan? Sa mga lecturer po. Gusto sa Abdul Halim. Sino ba yung iba? Kailangan ko bago mag-asar, hindi ko alam kung magbibigay ng housing lot o kabelyo. Kailangan po namin kayo. Yung nag-lecture nung pagdating natin dito. Kasi yung papel na wala. Kung ayaw nyo, sa amin na lang yung regalo ninyo. Hindi po. Pinapagawa po nila yung mga nag-lecture. Nandito ba sila? Abdul Halim, isulat yung pangalan niyo. Kapag nandyan po kayo, punta rito, isulat yung pangalan. Sige. Bilang panghuli na lamang, no, itong isang reminder ko na ito, una payo ko sa aking sarili at sa inyo. Ito yung napaka-importante. Bakit? Sa panahon natin ngayon, alam natin na sa faith ay maraming opinion. Una yan. Ikalawa, ang Islam pinag-utos sa atin na magsaliksik ng kaalaman mula sa iyong pagkasilang hanggang sa iyong libingan. Ngayon, ang mga pagkakasalungat-salungat ng mga scholar natin sa Islam, palatandaan ba ito na ito'y masama? O ito ay kabutihan? Alam nyo mga kapatid, ang fiqh, ito ang usapin na hindi dapat gawing masama. Bagkus ito'y tignan ng mabuti. Bakit? Dahil ang Islam ay napakalawak, isa ito sa palatandaan na ang Islam ay napakalawak. Subhanallah. Ang Islam ay hindi lamang nakakulong sa isang bilog. Kung magkakaisa tayo, ay magkakaisa lamang tayo saan? Sa akida, sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pero pag nakita nyo na may mga gawain na sa tingin nyo ay hindi kayo sigurado, o kaya naman ay sa tingin nyo ay kayo'y tama at sila ay mali, una itanong nyo sa isang scholar na pinagkakatiwalaan ninyo. Una to magtanong kayo sa scholar na inyong pinagkakatiwalaan. Ngayon, ikalawa, kung nalaman ninyo ang hukom na nais ninyong malaman, ay i-apply mo muna sa iyong sarili, kapatid, at huwag mong ipa-apply sa iba. Yan ang number 2. Una, i-apply mo muna sa iyong sarili at bago sa iba. Ngayon, kung nakita mong hindi mo na talaga mapigilan ng iyong sarili na itama siya, itama mo siya sa tamang pamamaraan at diskursyo na tamang pamamaraan o bilhikma. Huwag mong sabihin sa kanya na ikaw ay makasalanan, ikaw ay lumabas sa Islam. Mga kapatid, ang fiqh ay napakalawak. Tandaan natin na ang akida ay iisang, ngunit sa fiqh ay malawak. Napakalawak nito, mga kapatid. Kaya nga sa social media, taon-taon na siguro nasasaksihan natin yung zakatul fitr, yung Eid, yung ganito, yung ganyan. Kung sino ang tama, ang bismillah ba ay pinapalakas, ang bismillah ba ay pinapahina. Mga kapatid, ito ay mga usaping fiqh, mga gawaing pagsamba. Kung sino ang trusted ninyong ulama, no? Alamin muna natin na ang ulama, ang mga scholar sa Islam, malalaman mo na sila ay trusted kapag narinig mo sa ibang ulama rin na sila ay trusted. Ganon yun. Ganon yun na malalaman mo ang isang alim, isang scholar sa Islam ay trusted mula rin sa iba sa kanila. Kung mula sa kasamahan nila na si Fulan ay ganito ganyan, doon ka magtanong. Kasi ang mga sahaba, mga kapatid, alam nyo, kapag may nagtatanong sa kanila, sasabihin nila, pumunta ka kay Fulan, pumunta ka kay Fulan, pumunta ka kay Fulan, hanggang sa iikot ka, babalik ka doon sa unang pinagtanungan mo. So anong ibig sabihin nito? Sa fiqh, mga kapatid, malawak at magtanong ka sa pinagkakatiwalaang ulama. So hanggang dito na lamang. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب شكر الله لكم جزاكم الله خير. Mari kita khair.
تكبير. جزاك الله خير يا شيخ. يا معي كبديد ايش موضوع؟ فنيش شور ما بيوتو شور عشان في صلاة عصر فنيش وضوء يلا بسم الله. Berapa?